i-evacuate ko na lang dahil nga di ko na kayang bayaran. Hindi ka nag-iisa. Talagang marami tayong kumakayod, pinipilit natin bayaran lahat ng pinagkakautangan natin. Makakaraos din tayo, makakaya natin. Naman ka naman, di ka naman maraming utang. Marami po akong utang. Talaga. Hi folks! Good to see you again. And kung new discover pa lang tong channel ko, I'm Ann. Nice to meet you. Okay, dahil meron akong ginawang segment na Sunday Diaries, again, magre-reply na naman ako sa comments doon sa content na ginawa ko. And sobrang daming views nito so far kasi I'm normal people. Yung 10,000 views in 1 year, sobrang daming views na yun. Kasi kapag nag-upload ako ng videos, less than 100 lang, ganyan. So kapag ka nag 400, tuwan-tuwa na ako nun. Sobrang appreciated ko na. Kaya, palambing naman ang subscribe nyo dyan! And of course, mag-comment din kayo kung ano yung gusto nyong i-comment dito sa itatakal natin. So nakita nyo naman na siguro sa thumbnail kung ano yung itatakal natin. Yun yung Pag-ibig Final Demand Letter. Yes. So, meron kasi tayong mga housing loan kay Pag-ibig. So, ako, ito ding bahay namin, housing loan din ito. And last year, January din yon, gumawa ako nung reaction ko about doon sa na-receive ko na final demand letter from agent or collector firm agency ni Pag-ibig. Ngayon, talagang during that time, kung hindi nyo pa mapapanood, ilalagay ko dito or ilalagay ko sa description yung link para mapanood nyo muna siya. Pero, kung dinala ka ng video na to, papunta rito sa second reaction ko, dahil nga maraming nagko-comment doon, and isa dito yung sasagutin natin. So, si Madam Listen109, nag-comment siya sa akin and nag-PM pa siya sa akin sa Facebook. Kaya sabi ko, grabe, talagang ang daming kagaya ko na hindi talaga ako nag-iisa friend. Talagang ganun siya tumutusok sa puso ko na parang niyayakap ako every time na may nagko-comment doon sa reaction ko ng final demand. So, eto na nga, basahin na natin ang comment ni Madam Listen. Okay. Ma'am, naka-receive din po kami ng letter. Nagkapatong-patong kasi binayaran namin ngayon. 4 months pinapabayad. Naka 2 months na ako ng bayad. Ngayon, Friday, babayaran ko ulit yung 1 month. Tapos, sa January 31, last payment. Tapos, okay na nung bills namin. Back na po kami sa dating bayarin. Kaso, gusto ng law firm, ibuo na namin yung remaining 2 months. Kaso, di po talaga namin kaya. Ayaw namin magkapatong-patong yung utang. Paano po kaya yon? Sinasabi baka daw di na mapahold yung account namin. And 3 yung comment niya dito. Kaya, 3 yung i-address natin. Sabi din niya, gusto po nila mabuo po ulit sa Friday yung another 2 months. So, bali parehas kami ng scenario doon sa reaction ko ng final demand. Bali, 4 months din yung pending niya. Ako kasi noon, 4 months running 5 months. Kaya meron na akong final notice of demand na i-evacuate ko tong property na to or bayaran ko ng buo. Hindi ko nga siya kaya dahil nga hindi kaya ng budget. I mean, wala nga akong sahod na halos kinikita nun kasi parang kaka-start ko lang magtrabaho dahil pala resign nga ako, kaya wag niyo po akong tutularan. Pero syempre, iba-iba naman yung mga financial problem natin, 'di ba? So, si Ma'am Listen naman, tinatry niya na bayaran ng buo yung 4 months niyang delay. Kaso, 2 months na yung nabayaran niya. So, kalahati. Kaso, pinipilit nga daw siya nung law firm. Sorry, Bisaya. Okay? So, ng law firm na bayaran nga daw yun. So, sabi, ano po kaya magandang gawin? Di naman magic yung pera. Ayaw ko na po umutang kasi umutang na ako para dun sa 2 months. So, alam mo yun, na baon ka na sa utang. Ang gusto nung law firm na nakausap niya is umutang ulit para mabayaran ng buo. Alam nyo,
naiintindihan ko naman talaga yung mga law firm na trabaho niya yan, yung mga agent na kumakausap or naniningil, yung mga collector agency. Pero, alam niyo po, ako po, magsasalita ako bilang isa ako sa mga ganyan talaga. Hanggang ngayon, aminado ako na 2 months pong delay ito ng amortization ko. Nagwawala yung mga aso ko, sorry sa background. 2 months delay po itong amortization ko dahil sobrang hirap po talagang kitain ng pera. Talagang ewan ko kung bakit ganun. Siguro kailangan pa namin aralin yung parang budgeting para mapagkasya namin. At saka kasi po, may mga pinagdadaanan ka sa buhay na alam mo yun, hindi mo talaga may iwasan magkaroon ng financial problem, lalo kung parehas kayo ng partner mo na galing din talaga sa hirap na ipinupursige ninyo na I mean, marating nyo yung pangarap na gusto nyo, kaya ka nga kumuha ng housing loan, di ba? Kaya, ay, hindi ko talaga, nalulungkot ako kapag ganyan yung mga agent na talagang ginigipit yung mga tao, tinatakot na ifo-foreclose yung property ninyo pag di nyo binayaran, ganon. So, ang problem ni ma'am is 2 months na ngang delay yung housing loan niya. Hindi ako expert and hindi ako employee ni Pag-ibig. Talagang normal lang akong tao. Sinishare ko lang kung ano yung na-experience ko din. Kasi hanggang ngayon nga, 2 months nga ang delay ko dito sa bahay. So kapag dadating yung pang 3rd month, ayun yung lagi kong binabayaran. Tapos wag nakakaluwag, let's say nagbayad ako na ng pang 3rd month, tapos may sumobra akong 2,000, binabayad ko na agad yun. Minsan hindi naman. So, napepending-pending. Ganun siya talaga nangyayari sa akin. Ganun din ba kayo? 'Di ba? Ang hirap talaga. Kinakayod natin na sana mabayaran natin lahat ng utang natin. Pero, I'm so sorry kung meron po ako marami pang pinagkakautangan. Pinipilit ko pong bayaran lahat and hutay-hutayin. At saka lahat na po ng racket ipinapasok ko na hanggat kaya ko po para lang mabayaran ko lahat ng pinagkakautangan ko. Kaya, sana po, maintindihan nyo rin po kaming mga nangungutang sa inyo na talagang may times po hindi namin kayang bayaran ng buo. Pero di naman po namin kayo tinatakasan. Talagang magbabayad po kami. Promise po yan. Pero hindi talaga doon sa gusto ninyong amount and deadline. Ihuhutay-hutayin, partial payment, ganun po. Kaya naman po namin mabayaran. Talagang ginagawa din po namin yung best namin. And makikita nyo po yung setup ko ngayon kasi naka-work from home setup na ako dahil nga may nangyari rin sa akin sa dati kong nagkaroon po kasi ako ng miscarriage dahil nga iniingatan ko na ngayon yung sarili ko na magbiyahe-biyahe, matadtad, malayo po kasi palabas papasok, so maselan po ako, ganyan. Kaya gusto ko pag magka-baby ako, maayos yung work ko, kaya naghanap talaga ako ng work from home. Kaya dito po ang setup ko. Ganyan. Kaya mas maayos na po yung bahay ko. Baka kasi may mag-comment agad-agad ng background mo, ganyan. So baka mayaman ka naman, di ka naman maraming utang. Marami po akong utang. Talaga. So balik na tayo kay ma'am. So di naman daw magic yung pera. Ayaw ko na po umutang kasi umutang na ako. Di po sila makapaghintay hanggang katapusan lang naman. May power po ba talaga sila na i-foreclose yung bahay ko? Stress na po ako sa work. Pati dito, ginigipit ako. Sana po ma-advise nyo rin po ako. Pinapagawa na din po kasi namin, pinapagawan din po kasi ako ng promissory note. Di ko po talaga nasi-send kasi doon nakalagay na Friday na dapat masettle ko yung remaining 2 months. Nakikiusap naman po ako hanggang January 31. So yun, alam nyo po talaga, ang pwede natin gawin, ako po ay nag-a-advise bilang ako, hindi po ako related kay Pag-ibig Fund, hindi rin po ako related sa mga agency firm na yan, na collector na yan. Ako po ay kagaya rin po ninyong mamamayan na may utang po dito sa amortization na hinousing loan ko. Kaya ako po, meron po akong 2 months na pending. Pero hindi pa po ako ulit nakaka-receive ng letter dahil hindi ko siya pinapaabot ng 3 months. Yung kada 3 months, babayaran ko na po siya para si Pag-ibig pa rin po yung nagsisend sa akin ng notification na meron akong pending or may balance po. Dahil kapag nag 3 months po ako and let's say 3 months, nag 4 months, coming 4 months, ipapasa na po yan ni Pag-ibig sa mga law firm agent. So yung mga collector na talagang gigipitin po kayo, sasabihan po talaga kayo ng lahat ng
nakakatakot na salita, talagang parang hindi po kapwa Pilipino, ganun po sorry po. Pero naintindihan ko naman yung mga trabaho po kasi nila yun. So, I don't know kung meron po silang quota doon na that makolekta nila or baka may evaluation na dapat ma-meet nila. So, intindihin rin po natin sila. Huwag po natin silang murahin, huwag po natin sila pagsalitaan ng masama kasi ginagawa lang po nila yung trabaho nila and tayo po yung may utang. Kaya tayo po sana yung magpakumbaba. So, ngayon po, syempre, masasaktan po talaga tayo kasi parang ginigipit po tayo. Talagang skip po ako, kung mapapanood niyo yung video ko last time, umiiyak pa po ako doon kasi stress na stress ako, di ko alam saan ako hahagilap ng pera, paano gagawin ko. Hindi ko naman po makaya, lubos maisip na itong hinulug-hulugan ko ng ilang taon, i-evacuate ko na lang dahil nga di ko na kayang bayaran. Pinipilit ko po talaga, kaya nga po ako pag nakita ko ng mga balita na ang swerte-swerte ng mga binibigyan ng pabahay, ganun. Tapos may na times na babalitaan pa ako na binibenta yung pabahay kasi babalik na naman siya sa squatter area. Alam niyo po yun, yung ganung opportunity na sana sa amin na lang po, kami na lang mga nangangarap, kami na lang yung bigyan niyo ng bahay, ganyan. So, sana may ganun po, no, para sa amin na talagang gusto namin magkaroon sa bahay, wala kasi kaming background sa buhay, ganyan. So, yun, ma-appreciate namin. Sana ko kahit discount. Yes, ganyan. Hindi, ano naman. Kasi 'di ba kung may housing loan kayo, alam niyo na napakalaki ng interest ng housing loan. Tapos yung napupuntang percentage doon sa binabayad niyo monthly, hindi naman talaga 'yon. So let's say amortization mo 10,000, hindi naman talaga 10,000 yung nababayad doon sa buong amount na niloan mo, 'di ba? Parang ano lang yata, parang wala pa yatang mga 2,000 lang yata ganyan. Kasi nga maraming may penalty, may insurance, daming anek-anek, 'di ba? Alam niyo 'yan, alam niyo 'yan. I-compute ninyo kasi ako ang tagal ko din nagbabayad, halos 5 years na akong nagbabayad, pero parang 100,000 pa lang yung nababawas doon sa total amount ng hinousing loan ko. Kaya talagang tsatsagain mo yung 30 years na magbayad ka talaga. Kaya ganun po kahirap yun na hindi ganun kadali na parang itinatain namin din syempre yung pera kasi may mga dumadating po sa buhay na hindi mo ine-expect. Dahil po galing ka sa mahirap na buhay, pinipilit mong magkaroon, syempre, hindi ko rin po naman sinasabi na parang, lalo kasi mahirap, responsibility mo yun. Yes, responsibility po namin yun. And may times lang po talaga di kami nakakabayad. Kaya, ang advice ko dito kay ma'am talaga is, i-reach out niya yung agency and nag-chat na rin naman kami na talagang ginaranti ko sa kanya na hindi naman po talaga mafo-foreclose yung bahay niya. And for me, based sa experience ko, wala pong kakayahan yung mga collector agency na i-foreclose po yung property ninyo. Si Pag-ibig lang po yung magfo-foreclose ng property ninyo dahil kay Pag-ibig po natin yun na loan. Kaya kung meron po kayong parang nagigipit po kayo, tapos parang nawo-worry po kayo, ang advice ko po talaga, pumunta po kayo kay Pag-ibig Fund, tapos doon po kayo makipag-usap na mag-partial payment po kayo para po hindi na po si collector agency yung mananakot po sa inyo. Kasi si Pag-ibig po, talagang government po yan, tutulungan po talaga nila tayo kung di po tayo makabayad. Madami po silang mga program na tumutulong para sa kagaya natin na talagang nahihirapan po magbayad. Kaya punta po kayo kay Pag-ibig or comment po kayo dyan kung gusto nyo po or may mga tanong po kayo na sasagutin ko po sa abot ng makakaya ko. So, kaya po kay ma'am, natutuwa naman ako kasi kanina magka-chat kami. Sabi niya sa akin, mas gumaan-gaan na po yung loob niya kasi nakausap niya na ako and same na same po kasi kami ng nararamdaman. Kaya sabi ko po sa kanya, gagawa po ako ng video ngayon para naman kung meron po kagaya namin na pinagdadaanan, same na same sa pinagdadaanan po namin, hindi ka nag-iisa. Talagang marami tayong kumakayod, pinipilit natin bayaran lahat ng pinagkakautangan natin. Makakaraos din tayo, makakaya natin yan. Hug yourself, kaya mo yan. Pwede tayong umiyak, oo. Pero always pray and si God lang talaga yung makakasolve ng lahat. Kaya pag mabigat na, isurrender mo.
ibigay mo kay Lord. And siya ang bahalang magpala sa'yo. Sabi nga ni Lord, diba, kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Kaya mag-pray ka ng mag-pray. Ayun lagi ang pinapapray ko na, Lord, kahabagan niyo po kami. So, yun lang po. Sana naka-help. And don't forget to comment down below. And aantayin ko ang subscribe mo. Bye!